Magandang araw sa ating lahat. Welcome to Sinner TV. Thank you nga pala sa mga nag-like doon sa unang dalawang video ko sa bagong channel. Thank you very much. Sa mga nag-comment about the lightings, thank you. Medyo linagyan ko ng lightings sa ngayon. So, ang topic natin sa araw na to ay about web development environment pa din. Pero, ito na yung part 2. So, installing Upserve, isa sa mga topic natin. Yung pangalawa ay yung basic information on PHP, MySQL, and PHP MyAdmin. And, doon naman sa environment natin, coding, scripting software, gagamit tayo ng Dreamweaver. I-introduce ko din kayo kung paano gagamitin yan. At yung last ay yung directories. Saan isi-save ang mga files. So first, ida-download muna natin ang Upserve. Now, ang gamit kong browser sa ngayon ay Google Chrome. Sa Google Chrome, i-type upserve.org. Ayan. So, dito, kung titingnan natin, so 9.3.0, itong download na to, download button, click ka. Ayun. So, as per redirection sa SourceForge, hintayin ma-download ang software. So, ito, dito nagda-download na siya. So, for now, we're going to cancel it kasi nga, na-download na natin siya. Andito na siya. So, close na lang muna natin tong browser na to for now. So, kung na-download mo na yung file, so, right-click, run as administrator. So, kung tatanungin ka, do you want to allow this app? Of course, yes. So, again, as reminder, minimum requirements na nito is Windows 10 64-bit. So, click next to continue. So, license agreement, agree. Destination folder, C:/upserve. So, yan yung default. Click next. So, dito, makikita mo kung ano yung mga package na kalakip ng Upserve 9.3.0. So, meron na siyang Apache, MySQL database, PHP, at PHP MyAdmin. So, clicks ka, next. Dito, server name. Gagamitin natin yung default. So, since experiment lang ito, pwedeng gumamit ka ng sarili mong email and then leave the Apache HTTP port to 80, yung HTTPS naman or 443. Next, enter root password. Now, kung i-access natin ang PHP MyAdmin, ang default user niyan ay root. So, dito sa interface na to, we're going to set yung root password. Kahit ano, dito, ilalagay ko lang SYNERRTV. Sinner TV ang ilalagay natin, install. So, hintayin matapos ang installation. And now, malapit nang matapos. And, yun. Check Start Apache and check Start MySQL. Then, click Finish. Okay. Dito naman tayo sa basic information on PHP MySQL and PHP MyAdmin. So, paano natin ma-access yung localhost? Sa browser, type localhost. So, dito. So, kung titingnan natin dito, merong mga versions siya. So, PHP script language, pwede mong makita dito. Clickable naman siya. So, yung PHP script is 7.3. Always take note on your version kasi merong mga codes na hindi na gumagana sa version na to, lalong-lalo na kung matagal mo nang ginawa at
darinan mo dito sa server na to. So, MySQL database naman, version 8.0.17. Now, dito, merong PHP My Admin Database Manager version 4.9. So, ito yung pinaka laman ng ating localhost. Now, dito sa PHP Information version 7.3, makikita mo kung ano ang laman niyan. From system, sa kanyang server API. So, lahat-lahat nandito. Makikita mo yung server name. It is localhost. So, server port 80. Okay? So far, kung mayroon kang katanungan about ports, kagaya ng default port natin which is 80, or kung sa HTTPS, makikita mo lahat-lahat dito. Okay? Doon naman sa coding natin. So, ang coding, gagamit tayo ng Dreamweaver. Minimize muna natin. Dreamweaver, ito siya. So, bakit Dreamweaver? So, Dreamweaver, kasi, unang-una, ginamit ko na siya since college pa ako. So, komportable na akong gamitin ito. So, sa ibang mga developer, madami silang ginagamit, gaya ng TextPad, Sublime, Notepad++. Pwede rin gumamit ng Notepad kung gusto mo, simple lang. Pero dito, mas maganda kasi sa Dreamweaver, tinutulungan kanya kung paano ka mag-code. So, since PHP tayo, click tayo dito sa Create New PHP. Yan. Dito sa environment, makikita mo, meron na siyang mga HTML elements. By default, andyan na yung HTML tags, head, tags, title, at saka body. Dito, sa title, a little bit of introduction sa kung ano ang mangyayari muna sa website natin. So, sa title, ito yung lalabas na text dito sa itaas. Okay, ito. Subukan muna natin. Sinner TV. And then, sa body, ito yung lalabas na text. Alright. Yung last topic natin, which is the directories, sa plain na tawag, ang directories ay folder. So, ang folder, ibig sabihin yan, kung saan natin isi-save yung file natin. Now, we're going to save it on, okay, click muna ng file, then save as. So, kung matatandaan natin, yung file natin ay nakasave doon sa, or yung server natin ay nakasave doon sa drive C at saka Upserve. Now, dito sa loob ng drive C, Upserve folder, merong www folder. Diyan tayo mag-create ng bagong folder. Now, rename natin siya Sinner TV folder. Press enter. Then, double click dyan sa folder na yan. By default, para kung ang itatype lang natin ay Sinner TV, ilo-load niya itong isi-save nating PHP file. Gagawin nating index yung file name niya. Save. Okay. Now, dito, na-save na natin. Paano natin ma-view yung ating ginawang web page? Kung titingnan natin muna dito sa Dreamweaver, dito sa baba, meron siyang preview. Pwede natin siyang alisin. Pwede din lagyan. So, ikaw na lang kung ano ang gusto mong gawin sa Dreamweaver mo. Napunta tayo sa pag-view ng ating ginawang web page. Click ka ng bagong tab, localhost / ano yung ginawa nating folder? It is Sinner TV. Yun. Sinner TV text inside body. Dito, makikita mo yung
text na lumabas is from here. Try nating i-edit ito. Save, then reload. See? So, kung anong meron dito, kung anong text ang inilagay mo dito or elements, siya ang lalabas dito sa browser natin. Now, kung titingnan din natin yung title, Sinor TV, so siya rin yung lumabas dito. So, to check, we're going to add just a dash. Save natin ulit. Then reload. See? Merong lumabas. Ito yung mga basic lang muna sa ngayon. About sa PHP, ano yung pinaka-delimiter ng PHP? So, ang delimiter ng PHP is less than symbol, question mark, then PHP, question mark, greater than symbol. Sa delimiter na to, dyan lalabas yung PHP code natin. Iraran niya yung mga PHP code natin. Take note sa delimiter natin, less than, question mark, PHP, and then, question mark, greater than sign. Now, to display a text, reload muna natin. So, walang laman yung web browser natin. Now, di ba dito kanina, plain text lang yung ginawa natin. Then, reload. Lalabas na siya. Now, sa PHP, kailangan pa natin lagyan ng echo. Single quote, semicolon. Now, in between single quote and single quote, dyan yung text natin. Save natin. Reload. See? Lumabas siya dito. So, yan yung pagkakaiba ng plain text lang na inilagay sa body element ng ating HTML or PHP page. In compared to PHP text, kailangan nating ipasok sa loob ng mga delimiter na ito. And use echo para ilabas niya yung text sa web browser. Doon naman sa may PHP My Admin, paano i-access yon? Lagay natin localhost. Doon sa localhost, PHP My Admin Database Manager. Now, dito sa left side, makikita natin yung mga database na meron na ang PHP My Admin. Pwede tayong mag-create ng database. So, click New, Database Name, DB1, Create. Then, Table, TBL1. Sabihin lang natin, 3 lang muna sa ngayon. Number of columns. User ID muna. So, sa name ng column. Type is kung anong type meron o ang ilalagay mo sa column na yan. Integer ba? Text ba? Or date? Pwede ring decimal. So, maraming data type dito sa PHP My Admin na pwede mo yung gamitin sa paggawa ng database mo. Now, since integer ito at gagawin nating primary key ito, so we're going to leave it blank dito sa length. Dito naman tayo sa auto-increment. Ito. Check natin yan. So, index name, gagawing primary. Primary must be the name of and only of a primary key. Click go. Balik tayo dun sa dalawa pang column. Username, gagamitin natin. So, since username, kahit anong character yan, we're going to use varchar. Since varchar ito, we're going to define length 80. So, reminder, kung nag-set ka ng length dito, for example, sa kagaya ng Facebook, you're going to limit the username doon sa interface mo to 80 lang. Kasi, for example, 10 lang linagay mo dito. Then, yung user or yung client ng website mo ay naglagay ng greater than 10 characters,
matatanggal o matatruncate yung sobrang character na inilagay niya doon sa interface mo kung sinave na dito sa database. Now, always take note on that. So, 80 lang muna. So, user ID, username, then password. Varchar again. Now, since varchar, specify the length. Now, since password ito, kailangan mong i-encrypt ang password. Now, encryption sa website, kung honest ka sa mga client mo, ay magiging one-way encryption lang yan. So, wala na yung decryption. So, depende lang sa'yo kung ikikip mo yung original password ng user mo o hindi. Doon naman sa mga encryption, may mga encryption na hindi na umaabot ng 80 characters. So, nakadepende pa rin sa'yo kung ano ang length nito. Now, since ready na yan, click natin save. Meron na tayong database na nagawa dito sa phpMyAdmin na may table na tbl1. Now, doon naman sa paggawa ng database sa MySQL interface, doon sa command line, ito nga, password, bibigay natin, Sinner TV. Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyong pangalawang option kung paano gumawa ng database. Now, dito, create database. So, dito sa tilde sign, sa baba ng escape, yan yung lalabas na character. So, db2, gagawin natin. And then, semicolon, query OK1. Now, paano natin malalaman na naging successful yung paggawa ng db2? So, to verify, refresh natin itong phpMyAdmin. So, lalabas siya dito. Yan. So, ngayon, wala pa siyang table. Doon sa pag-create ng table, paano natin malalaman yan? Now, i-export muna natin to. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Kung gusto nyong malaman kung paano gumawa ng database na gamit ang command line, malaking silbi ng phpMyAdmin. So, yan. Yan yung code niyan. So, create table, tbl1, yung kanina niyan. So, dito, sa db2, ipapasok natin siya sa db2, yung bagong table na gagawin natin. Magbibigay tayo ng instruction sa MySQL, command line, use db2. So, huwag kalimutang i-enclose yung db or database natin sa tilde sign na yan. Database change. So, dito na tayo magsisimulang mag-create table. Ganun pa rin. tbl1. Anyway, sa db2 naman natin ipapasok siya. Then, ipapaloob natin siya. Open parent. Kung gagayahin natin, user underscore ID. Then, integer, open close parenthesis. Yung length of character, not null, comma. Then, yung username, i-enclose din natin yung username sa sign na yan. Then, yung data type, varchar. Dito, int yung data type niya. Dito naman, varchar. Length of character, 80. Not null din. Comma. Then, enclose, password, varchar. Yung data type niya, 80. So, mayroon ka ng reference doon sa na-generate nating code. So, not null, then close. Dito, specify engine equals db default. Yung char set niya or character set,
So UTF-8, UTF-8, MB4, calculate calls. So anyway, pwede ding i-ignore itong engine default character set at saka yung collate. So for formality, gagawin din lang natin. Kukopyahin lang natin. UTF-8 MB4, sana walang error to, underscore 0900 underscore AI underscore CI, comma. So, enter. Oops. Yun na nga. Unknown collision. Ang sabi, UTF-8 nga. Walang 8. Yun. So, carry OK. 0 rows affected. 1 warning. Within 0.35 seconds. Tingnan natin dito kung meron na bang laman ang database. So, meron ng table 1 base dito sa ginawa natin. So, reload para makita natin sa pag-expand. Ayun na nga. So, ayun. Yun lang yung silbi ng exporting. So, kung gusto mong matuto sa paggamit ng MySQL using command line, pwedeng mong i-export yung SQL mo at pag-aralan mo siya. So, pwede rin gamitin ang export sa pagbaback-up ng database. Diba? So, kung very important yung database o laman ng database mo, tendency ay kailangan mo talagang mag-backup. Aside from automated script na gagawin mo, magba-backup ka ng database using this export. So, yun lang yung sa PHPMyAdmin natin. So far, ito lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood. Kung meron kayong comment, suggestions, or any reactions, please comment below. And sa mga hindi pa nag-subscribe, please click the subscribe button and also the bell button for notifications sa mga susunod pang tutorials. Again, salamat. Magandang araw sa ating lahat.